Nasa takip-silim na nga ang political career nitong si Risa Hontiveros at ngayon ay siya pa ang humuhukay ng libingan nito para maibaon na sa limot. Pakinggan natin itong reaksyon ng isang gamer at na-real talk dito si Risa Hontiveros. Guys, tingnan nyo to. Look at that. Look at that. Oh my God. Nasa Senado na yung issue about banning video games and now they're trying to summon the game developer ng Gorebox. Bro, this is embarrassing. Akala ko last video ko na yung echo chamber video ko sa banyo. I thought that was like my first and last video about this issue. But holy... Guys, I'm gonna level myself here. Hindi mo na ako magka-canal creator mode because this ain't funny anymore. Like, this is just disappointing. Of all the people you would expect from the Senate to do such an embarrassing move, like, you would expect sila Robin, yung sila Bato, or kung sino pa yung mga like, you would expect them. Risa? Oh my God. So, kung parang sinasabi mo na nag-e-expect ka na gumawa ng katangahan sa Senado, sina Bato, saka si Robin, ang gumawa nitong katangahan na to ay si Risa. So, siya yung pinakatanga? Ganun ba yun? My dear senators, please, we have enough clowns in the circus already. Wag na kayong dumagdag. Okay, leveling now. So apparently the issue with banning video games because of the recent tragedy that happened in Tacloban has now been escalated to the point where the original game developer of Gorebox, who is based in Germany, or he's German, is now being called to a Senate hearing. Who freaking... This is embarrassing not just for the gaming community in the Philippines, but for the country itself. Because this just shows just how unprogressive our government is. And our reputation in the international level is already very low, and this just... just leveled it down a bit more. Ito yung sabi ni Senator Risa. Nakakadismaya na pinili ni Mr. Philip na wag na dumalo sa darating na hearing namin. Why would he? Why should he? Okay, what are you gonna get? You're gonna waste that person's time. You're just gonna freaking drain that guy. It was pretty clear on his game, Gorebox, that it was a 18 plus game. I'm not even... Meron palang ganun, 18 plus games. Di ba? So, hindi nakasalan. Meron naman pala eh. Nakalagay naman pala na 18 plus yun. Kasalanan pa ba niya? Kung yung bata, nakapag-download. Di ba? Dapat ganito yung gawin nila. Gumawa sila ng isang batas na kapag hindi mo na-meet yung age requirement ng isang app o ng isang laro, hindi mo madadownload. Di ba? Merong mga verification methods yan. Pero syempre, matatalino ang mga Pilipino. Kaya na naman nilang laktawan, ulusutan yung mga verification na yan. So, ano bang gagawin natin dito, Risa Hontiveros? Nilevel mo na daw yung Pilipinas from low to plummeted. Talagang bagsak dahil sa katangahan mo. Just imagine naman kasi. Bakit ba? Hindi ko talaga magets. Bakit ba gusto niyang ipatawag yung developer? Kung magsasalita yung game developer patungkol sa game niya or whatever or whatnot, hindi may intindihan ni Risa Hontiveros. Boomer Huwag nating kakalimutan yung nangyari kay Grace po na pinutakte siya ng mga netizens. Bakit, Gosep? Gusto niyang ipaban. Gusto niyang iban ang Friendster tuloy. Ang Facebook sa Pilipinas. So, nung nakita niya yon na ganun yung reaksyon ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga kabataan, dumistansya siya kaagad. Tapos, eto naman ang ginagawa ngayon ni Risa Hontiveros. Bakit sinasabi kong kumuhukay ng libingan, ng political career ni Risa Hontiveros mismo, na siya yung humuhukay mismo? Huwag nating kakalimutan, sinasabi nila na ang mga voter base nila, yung mga botante, kaya nanalo si Bam, nanalo si Kiko, mga kasama niya yan, mga kabataan. Tapos, yung games, ang papakialaman ninyo. Ang problema kasi sa Pilipinas, ang problema kasi sa mga to, reactive talaga. Mas tapos na, may nangyari na, saka palang magre-react. At ang masama, ang reaksyon nila, paninisi. Mas mabilis kasi yun. Isisi mo sa isang tao, sa isang bagay, sa isang laro, sa isang app, yung nangyaring karumal-dumal para, kunwari, nagtrabaho ka na. Hindi ba mas maganda na magtrabaho ka para mapigilan
gumawa ka ng paraan para hindi na ma-download ng mga kabataan yung mga ganitong klase ng laro bago pa nila mailagay sa kanilang mga telepono. Doon sana tayo sa bago pa ma-download, bago pa malaro ng mga kabataan. Hindi yung na-download na, saka tayo magre-react pag may nangyari, isisisi natin sa laro. Aba, parang nagtatrabaho na si Risa Hontiveros sa ganong datingan. Mas mabilis kasing manisi. Tingnan nyo si Claire Castro. Puro sisi, puro sisi, puro sa Duterte, sa Duterte, sa Duterte, sa Duterte. Di ba? Negative publicity yun. Hindi maganda yun. Nakakasira yun sa isang politiko na isisisi mo 4 na taon na, magli-5 taon na. Malapit nang bumaba si Bongbong Marcos sa kanyang trono, sa kanyang palasyo. Pero hanggang ngayon, sisi at sisi at sisi at sisi pa rin sa nakaraang administrasyon. Di ba? Negative yan. Hindi yan po pwede. Pero mas convenient kasi, mas madali kasi, na isisi mo na lang sa iba yung kapalpakan mo. Kapalpakan nila, isisisi nila sa iba na ang akala nila yung yung taong ipinupukol nila yung sisi ay masisira. Baliktad. Kasi nagpapakita lang yan ng kahinaan ninyo. Di ba? O, tuloy natin to. I'm gonna mention how dumb and cartoony the game looks. Like, there are so many other games out there that are more accessible, more gory, more grotesque than Gorebox, and that's not even the point. The point is, this shouldn't have ever happened. It never should have been an issue. So are we just gonna keep blaming every freaking violent video game out there for any tragedy that happens in the future? Ban it, give it sanctions and all that stuff. I don't know, what's next? Freaking TV shows, movies? Yes. Yung mga movie. Yung kay Coco Martin, di ba? May barilan. Nakikita din ng mga bata. May mga bata din. Doon mismo sa serye. Di ba? Bakit hindi natin iban na lang lahat yun? Lahat ng pelikulang may barilan. Lahat ng pelikulang may karakasan. Iban na rin natin lahat. Katangahan, di ba? Magazines. What? Senator Risa, I have a certain amount of respect for you in the Senate. However, whatever you just said, this move, this politically grandstanding looking move is... I do agree. Political grandstanding lang to. Pabida lang. Mapunta lang doon sa spotlight, sa yung sentro. Sa yung sentro ng ano ngayon. Siya yung champion ng pakikipaglaban sa mga kabataan. Pero baliktad Senator Risa Hontiveros baliktad ang nangyayari. Galit yung mga gusto mo pang i-please, mas lalong nagagalit ngayon dahil sa katangahan mo. It's not it. Like, this is bad. This is just objectively bad. Because if your reason for inviting the developer of Gorebox to the Senate hearing was to learn more about the implications of video games and violence and stuff, there are so many research studies out there that has already debunked that. And isa pa, people have already mentioned this. We have a gamer in the Senate. We have Senator Bam Aquino. You could have just asked him about the implications of video games. You could have just talked O kaya kunin nyo si Kiko Barsaga, di ba? Gamer din yun. to him. He'll probably clear it for you. I don't even know why Bam isn't saying anything yet. Has he? I don't know. At the moment of taking this video, he hasn't. Blaming a video game for something like this is also kind of like blaming art itself. Because video games is another medium of art. So again, if you start banning video games, and you might as well just ban every media out there that contains violence. This is like the most embarrassing one. Any developer or online company that wants to operate here, profit from Filipino users, and reach Filipino children must respect our laws and our institutions. This should be the bare minimum for them to do business here. Kung ayaw nilang kilalanin, mananagot sila. Oh my god, there's just something so icky about that statement. We're talking about video games here. Not online casinos, nothing pay to earn, just good old just shooting stuff and it bleeds and then that's it. Just pixels and data dying in the game. And you wanna strictly regulate. Hindi baka hindi niya alam kung ano yung core box.
Baka wala siyang ka-idea, 'di ba? Basta ang alam lang niya, sinabi ng mga pulis na maaari na merong koneksyon ito dahil medyo brutal daw 'yun. Pero kung titignan mo kasi yung laro, parang Roblox, parang Minecraft yung ano, eh, 'di ba? Parang Minecraft yung graphics. Ano ba 'yan? Hindi hindi wala siyang alam. Wala siyang alam. Regulate that? Do I need to explain this point? Because if we're talking about accessibility, the government itself isn't really doing a great job. Again, like in my previous video, I mentioned like freaking billboards of people promoting stupid ass online gambling platforms. What else? What else? Loaning apps. They're all hiding under the tagline that, you know, gamble responsibly or do this responsibly. This is for adults only. Ano, sapat na lang ba yun? The target demographics for such things is supposed to be super obvious, right? And yet, may mga minors pa rin, may mga bata pa rin na gagawa nun or magpa-participate sa ganung bagay. So what perpetuates that behavior? There's a lot of factors, but definitely not freaking video games. Because if you totally ban a certain art form, okay, you're denying people something that they live for. Because guys, we work so that we can survive, right? But we live to enjoy entertainment, to enjoy the art. I think I got that from a movie, I don't know. But it's true. That's what other people have said. Like, they play video games, they enjoy certain pieces of art forms in order to escape their problems, to escape into that world and just enjoy themselves, detach. You know, people need that. Do you Anyway, cut na lang natin dyan. So, huwag nating kakalimutan na naging katatawanan yung mga politiko sa Amerika noong panahon na iniimbestigahan din nila tungkol sa privacy pa lang yun, ha? Privacy pa lang yun sa Facebook. Naging meme sila. Bakit? Mga matatanda, mga boomers, yun ang tawag sa kanila. Walang alam sa technology, hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari. Itong si Risa Hontiveros, gaya ng sabi ko kanina, hindi niya alam to. Wala siyang ka-idea sa pagiging gamer o sa pagiging games enthusiast. Mga kabataan ang tinatamaan mo dito, Risa Hontiveros. Uulitin ko, hinuhukay mo yung libingan ng political career mo para mabaon sa limot. Ang tinatamaan dito, yung mga kabataan na mga botante ninyo. Ang yabang-yabang ninyo, di ba? Millennials, yung mga yung mga bata, mas naikakaintindi na, ganito, ganyan. Kaya nanalo si Bam, si Kiko, kasi dahil sa mga kabataan. Pero, come on, sinisira mo na yung base ninyo sa 2028. Hirap na hirap ka na nga sa survey. Hirap na hirap ka na nga na ilako yung sarili mo sa mga tao para sa ambisyon mo sa 2028. And then, ganito pa, papasukin mo pa yung mga ganitong drama na hindi mo naman alam, magiging meme ka lang sa Senado. Alam mo, biyaya nga sa'yo yan Pabor nga sa'yo yan na nag-decline yung developer ng larong Gorbox. Bakit? Kasi sa halip na makakuha ka ng grandstanding, makakuha ka ng exposure, positive exposure sa mga tao, kakainin ka nun ng buhay. Babatuhin kayo ng mga jargons, babatuhin kayo ng mga codes at kung ano-ano pa na mga terms na yung mga developer, mga gamers lang nakakaintindi, magmumukha ka lang tanga. Di ba? Ganun lang yun. Ano yun, sabi nga niya, where's Pamakino? Gamer pala. Pero bakit tahimik? Siyempre kakampi niya Kakampi niya yung nag-grandstanding. Basa tayo ng Basa tayo ng mga comments sa Reddit. Konti lang to. I think the government and Risa is barking at the wrong tree here. Minus points na naman sa 2028. Hopefully, they put the same energy on online gambling. Tanggalin na rin sana rin yan. Natanggal ang pogo na ang mga nagiging biktima ay at least karamihan ay mga Chinese, mga dayuhan. Ngayon, napalitan naman ng online gaming na ang tinatamaan, mga Pilipino, napakatanga. Kinaya ninyo na banggain yung pogo na napakayaman, napakalaki. Ba't hindi nyo kaya itong online gaming? Mapaano man yan mapaligal, mapa-illegal, tanggalin na rin yan. Pasakit yan
And yung mga barilan at patayan na drama, yung gore box na yan, 18 plus ang rating. So, kailangan parental control sa Google na bypass nila. Scapegoat na naman hanap nila. Correct. Please send Bam, step in and save her from embarrassing herself. Yun nga marami ng studies, a little to no connection sa paglalaro ng video games sa pagiging violent ng bata. I'm waiting for Bam's take on this. Okay. What the is Risa doing? Wala siya advisors? Wrong move. Sa magulang dapat mag-focus ang investigation. This is dumb in so many levels. This has escalated to levels where it shouldn't even go. Tignan mo, Risa Hontiveros, baka hindi mo alam itong Reddit. Magbasa ka ng mga reactions ng mga tao dito. Nare-real talk ka na dito. Dinudugsyo ka na. Tinatarantado ka na. Kung ano-ano na ang pinagsasabi sa'yo dito sa Reddit. Magbasa ka dito nang matauhan ka naman sa katangahan mo.